Sa Santa Mesa, Manila, patay sa sunog ang 3 babaeng menor de edad na magkakapatid. Samantala sa Quezon City, hindi naman bababa sa 20 taong nawalan ng bahay matapos na matupok ng apoy sa lungsod. Jim Tejano nagbabalik para sa balitang yan. Patay ang 3 magkakapatid na menor de edad sa naganap na sunog pasado alas 5 kahapon. Makaraang matrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Guadalcanal sa Santa Mesa, Maynila. Rumispondi kami. Yung 2 tanod ko may dalawang fire extinguisher. Magpunta na kami ron, mahina lang yung usok. Mga 5 minutes lumakas na yung usok. At yun, hindi naman kagad makapasok kasi kulob yung lugar eh. Nasa edad siya, 7 at 16 na taong gulang ang mga biktimang nasawi sa sunog. Halos 1 oras din bago tuloy ang napula ng mga bombero ang apoy. Yung magulang, nag-hysterical siya, sabi niya yung 3 anak ko naiwan doon. Natutulog sila. Nung nagbomba na, dumating pa yung mga bombero, mga fire truck, nagkabit na. Sinamahan namin sila kung saan yung fire hydrant. Tapos nagpadala pa kami, bukod doon sa naunang 2 fire extinguisher, yung isang kagawad ko, pinagamit din niya yung personal na fire extinguisher nila. Tapos nag-utos ako doon sa ibang tao na kunin yung lahat ng fire extinguisher na nakadeploy doon sa likod. So mga 6 yung nadala namin doon, 6 na fire extinguisher. Hindi na kaya kasi ang lakas na nung usok malakas, pero walang apoy na lumalabas. Yung pala, sabi ng bumbero, yung daw apoy nandun sa loob. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang kabuang halaga ng pinsala at kung ano ang sanhi sa nangyaring sunog. Mag-aalas 6 naman kagabi ng bulabugin ng sunog ang mga residente ng Barangay Pinyahan sa Quezon City. Makaraang sumiklab ang apoy sa 3 magkakatabing bahay. Pero mga 20 pababa ang mga nakatira po dito sa nasunugan po. Yes, residential area po ito. Kumbaga, Ilang bahay po ang bali, apartment type po, 3 pinto po yung nasunog. Bali po, nag-prepare na po kami sa barangay. Alam naman na utos ng ating mahal na mayor na lagi kami kailangan umagapay dito sa mga nasunugan. Kaya pinahanda na po namin yung mga evacuation center namin para at inalok na naman namin na pwede magpahinga sa barangay ang mga naapektuhan ng sunog. Mabilis namang nakaresponde ang mga bombero kung saan umabot lang sa unang alarma ang sunog. Karamihan sa mga nasunugan, walang naisalbang gamit, gaya ni Nanay Emily na halos 3 dekada nang nakatira sa lugar. Nakita namin, nung sinilip namin, sa taas talagang tupok na tupok ng apoy. Sa baba, meron pa, yun nga lang, basang-basa na siya ng tubig. First time, ayun, hindi ko rin nakalain. Kaya hindi ko rin alam kung paano kami makasurvive. Pansamantalang manunuluyan sa kani-kanyang kaanak ang mga biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring sunog. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.